Hello mga kabuji! Update muna tayo ngayon sa major changes sa Express Entry Category-Based Selection ng IRCC. Yung major changes na ito ay good news para sa mga may background sa teaching like me, yung teachers, education assistants at mga related sa education sector. Disclaimer lang mga kabuji, hindi po tayo immigration consultant or expert. Isa lamang po tayong international student na nag-update regarding sa recent changes ng IRCC kasi applicable siya to us and to some of the people we know. Kaya we would like to share these recent changes. Tara mga kabuji, tingnan natin isa-isa yung mga nadagdag at nabawas sa mga categories ng Express Entry. So, ano muna ba yung Express Entry mga kabuji? Ito yung management system ng Canada para makapag-approve sila ng mga qualified applicants for permanent residency. So, may iba-ibang categories ever since na kung saan doon natin makikita kung qualified tayo sa particular category na yun para makapag-apply tayo. So, ngayon may mga nadagdag na occupations sa bawat category at meron ding mga nabawas. So, tignan natin sila isa-isa. So, dito sa Express Entry, may scoring pa rin siya, mga kabuji. So, pataasan pa rin siya. So, maganda pa rin na maximum lahat ng points natin sa bawat criteria. So, currently, ito yung mga major categories talaga sa Express Entry. So, isa-isahin natin mga kabuji. So, una dyan, itong French language proficiency. Pangalawa, yung healthcare and social services occupations, which is yung isa sa pinaka talagang kailangan dito. At talagang in demand ever since. Next ay itong agriculture and agri-food occupations. Next is science, technology, engineering, and math occupations. Yung tinatawag nating STEM. Trades occupations. And ito nga yung bago, education occupations. So, iisa-isahin natin kung ano yung mga included na occupations sa bawat category na to mga kabuji. So, out of these 6 major categories mga kabuji, meron silang in-identify na 4 talaga na priority nila for Express Entry this year 2025. So, ano-ano ba yon? So, yung 4 na yon ay itong French language proficiency na talaga isa sa in-demand ngayon na talagang halos marami ngayon na nag-aaral ng French language. Dahil isa yun sa major languages dito sa Canada, which is, for me talaga interesting din naman na kung may chance talagang gusto din namin talagang aralin. So, second ay ang healthcare and social service occupations. Pangatlo yung trades occupations. At ito na nga yung pinakabago para sa atin mga kabuji, ang education occupations. Kaya isa-isahin na natin kung ano yung mga occupations under each category. Ayan. So, sa French language proficiency, as is na talaga, yun yun yung isa sa major categories. So, sundan na natin sa healthcare and social services. So, ano-ano yung mga occupations under this category? So, ito po, ang mga nadagdag ha. Okay. Animal and health technologists and veterinary technicians. Next is ay ang cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists, dental hygienists and dental therapists, other medical technologists and technicians, pharmacists, pharmacy technicians, social and community service workers, social workers. Ayan, so pinakita din natin dito kung under sila ng anong tier at anong NOC code nila. So, pwede nyo din siya i-check sa official website ng IRCC, which is nilagay natin sa description below. So, kung may mga nadagdag mga kabuji, meron ding mga nabawas dito sa category na ito, which is kasama nga dun yung educational counselors, and then instructors of persons with disabilities, kinesiologists, and other professional occupations in therapy and assessment, other assisting occupations in support of health services, other practitioners of natural healing, and traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists. So, ayun yung mga nabawas sa category ng healthcare and social services. Sa STEM, ito isa sa mga major changes sa recently na nilabas ng IRCC kasi
napakaraming nabawas mula sa category na ito. So, merong mga nadagdag. So, meron 6 na nadagdag actually. So, ito yung Civil Engineering Technologists and Technicians. So, pinag-uusapan nga namin to ni tatay sa Civil Engineering kasi si Amy yan, si tatay. Just for your information, civil engineer siya in the Philippines. So, nung nakita namin to, parang nagtutok sa kami, dad pala, nag-aral ka din tayo dito para pasok din. Kasi, di ba, ayun, Civil Engineering Technologies and Technician. Though, engineer talaga siya, civil engineer. Okay? Tapos, Electrical and Electronics Engineering Technologists and Technicians. Geological Engineers. Yan sabi ni tatay sa mga drilling. Mechanical Engineering Technologists and Technicians. Mechanical Engineers. At ito, yung isa sa mga nadagdag na parang naiba to insurance agents and brokers, which is nadagdag dito sa STEM na, kumaga di ba parang iba yung linya niya, pero siguro dahil na-identify ng Canada, kasi lahat ng mga categories, occupations na dinagdag dito at binawas, pinag-aralan syempre ng mabuti. So, siguro meron talagang gap sa labor dito sa pagdating sa insurance agents and brokers. So, nadagdag siya sa STEM. Pero, ito naman yung na-remove, okay? There are occupations na na-remove dito sa STEM category, which are, isa dyan yung architects, okay? Next, business systems specialists, computer and information systems managers, computer engineers, except yung software engineers and designers, okay? Computer systems developers and programmers, data scientists, database analysts and data administrators, engineering managers, information systems specialists, land surveyors, landscape architects, mathematicians, statisticians, and actuaries, metallurgical and materials engineers, natural and applied science policy researchers, consultants, and program officers, software developers and programmers, software engineers and designers, urban and land planners, and web designers. Ayun. So, kung mapapansin natin dito, di ba parang boom na boom in demand yung karamihan sa mga occupations na ito. Pero, yun nga, siguro, sabi ko nga, pinag-aralan tong mabuti ng IRCC. Alam nating lahat yun. So, either maraming supply, pwede nating ma-conclude na meron ng enough manpower para sa mga categories na ito, para sa mga occupations na ito, kaya hindi siya sinama doon sa priorities. Pero hindi naman ibig sabihin na tinanggal siya dito sa category ng STEM ay wala na tayong chance para makapag-gain ng permanent residency. Marami pa din naman ibang mga pathway or marami pa tayo ibang pwedeng subukan para mag-qualify for permanent residency, katulad nga ng foreign skilled worker, Canadian experience class, at yung iba pang categories na pwede natin i-explore. Pero sabi ko nga kanina, kung may nadagdag, meron ding nabawas. Isang major category na nabawas dito sa express entry ay yung transport. So, yung linya ng transportation na yun, natanggal talaga siya. So, isa siyang sad news para sa mga kasama natin na nasa linya ng transportation. Pero sabi ko nga kanina, marami pa tayo ibang mga pathway na pwede natin i-explore. Ayun, wag lang tayo mawala ng pag-asa kasi basta let's keep upskilling, mag-improve tayo ng skills natin, mag-gain tayo ng experiences para mayroon pa rin tayong chance sa iba't ibang pathways. Ayan. Tapos, yun nga po, good news sa mga teachers na katulad ko, education assistant, yung meron na dito experience as education assistant or kindergarten teacher and all. Nakakakilig sa atin yung part na to na dinagdag talaga sa priority itong education occupation. So, ano-ano ba yung mga under na occupation sa category na ito? Una, yung elementary and secondary school teacher assistants. Ayan, under siya ng Tier 3. Tapos, instructors of persons with disabilities. Kung mapapansin nyo, siya yung natanggal sa healthcare and social services category. So, doon siya napunta sa education. Ayun. So, under siya ng Tier 2. Tapos, yung mga ECEA, Early Childhood Educators and Assistants, na under siya sa Tier 2. Ayan. And then, elementary school and kindergarten teachers under Tier 1 as well as secondary school teachers. So, since tayo, for example, teacher ako galing Philippines, I have like 11 years of teaching experience. Okay?
hindi ako agad makakapagturo dito kasi alam pa naman ako license, hindi ko madadala yung license sa Philippines at magagamit ko dito. Though, ma-acknowledge na talaga nagturo ako doon, mayroon akong educational background na nakapag-earn ako ng bachelor's degree, master's degree na related sa education. Pero, syempre kailangan, may process pa rin dito para makapagturo ka, maka-earn ka ng teaching license. Pero pwede tayong makapasok as education assistants pagdating dito kasi meron naman talaga tayong valid na teaching experience sa Philippines. Pero maganda din kung makakuha tayo ng certificate like Early Childhood Education Assistant Certificate kasi asset siya kapag nag-a-apply tayo. Saka kung ikaw ay open work permit holder, mas maganda kasi makaka-full-time ka na education assistant. Kasi in my case, hindi ako makapasok pa kasi usually ang hinahanap ay full-time education assistant. Eh di ba nga, knowing ang international student can only work like 24 hours per week, hindi ako magka-qualify na full-time worker. Pero meron naman, may possibility pa rin na makakuha, pero part-time lang siya. So, ayun nga, mas powerful kung talagang full-time yung position mo doon as education assistant. So, meron talagang sure na pathway agad at makaka-earn agad ng points para after like a year, pwede na makapag-apply for permanent residency. Ayun, so para sa mga may background dyan sa education, sa childcare, pasok na pasok tayo doon mga kabuji. So good news talaga to sa atin. And para sa mga na-remove na occupations from each category, try natin mag-explore ng iba't ibang pathways. Siguradong marami pa rin kasi diba, ang dami nating skills, ang dami nating background pagdating sa iba't ibang klase ng occupation. So keep fighting, keep the faith mga kabuji. So ayun lang muna yung mga information natin about sa recent updates ng IRCC regarding the category-based selection sa Express Entry. At ang lahat ng mga information na i-share natin today mga kabuji, ang source niyan ay ang official website ng IRCC. Kung gusto niyo pa i-explore yung bawat categories at yung mga tier, mga knock under it, i-visit niyo lang yung website nila na ilalagay natin sa description ng vlog na to. So that's it for today's vlog mga kabuji. Sana meron kayo napulot kahit na konting significant information para sa mga pathway na gusto nyo at sa mga nagbabalak na mag-target ng alinmang occupation from each category. So please continue to support our channel mga kabuji. Please like our content, share our content, and please subscribe to our channel. Till next vlog mga kabuji. Bye!